Ako si Lila, isang batang babae na may mapanlikha at mausisang isip. Sa aming maliit na bayan na palaging tahimik at tila normal, mayroon akong kaibigang si Ramon. Si Ramon ay mapagkakatiwalaan at palaging nariyan para sa akin, kahit sa mga oras ng kalungkutan at kasiyahan. Ang aming pagkakaibigan ay tila isang kwento mula sa isang lumang libro, puno ng mga pangako at mga lihim. Sa isang Sabado ng hapon, kami ni Ramon ay naglakad papunta sa tabing ilog, isang lugar kung saan madalas kaming pumunta upang maglaro at magkwentuhan. Ang araw ay hindi gaanong mainit at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Habang kami naglalakad, napansin ko ang isang kakaibang pagkinang sa likod ng mga puno. Iba ito sa anumang liwanag na nakita ko. Ramon, tingnan mo iyon, sabi ko habang itinuturo ang liwanag. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka. Ano kaya iyon, Lila? Habang kami papalapit, ang liwanag ay unti-unting nagiging mas maliwanag. Parang may kung anong puwersa ang humihila sa amin patungo rito. Natagpuan namin ang aming mga sarili sa gitna ng isang bilog na liwanag. At sa gitna nito ay isang bituin, hindi ordinaryong bituin, kundi isang bituin na lumulutang sa ere, kumikislap na parang may sariling puso. Ang bituin ay tila may sariling buhay. Ang kanyang mga sinag ay umaabot sa amin, na para bang kami inaanyayahan. Sa kabila ng takot, kami ni Ramon ay nagpasya na lumapit pa. Ang paligid ay napuno ng kakaibang musika, isang tunog na hindi ko pa naririnig kahit kailan. Ang bituin ay nagsimulang magbago ng kulay, mula sa pilak, naging ginto, saka naging bughaw. Nararamdaman mo ba iyon, Ramon? Tanong ko, habang ang bituin ay tila nagsasabi sa amin ng isang hindi maipaliwanag na mensahe. Oo, Lila, sagot niya, para bang may koneksyon tayo sa bituin na ito. Sa gitna ng aming pagkamangha, biglang bumalot ang dilim sa paligid. Ang liwanag ng bituin ay naglaho at ang paligid ay naging malamig at nakakatakot. Naramdaman namin ang presensya ng kung isang bagay na hindi namin maipaliwanag. Ang ilog na kanina'y kalmado ay biglang umalon na para bang may gustong umalpas mula rito. Babalik na tayo, Lila, sabi ni Ramon habang kami nagmamadaling lumayo. Ngunit bago pa kami makatakbo, isang tinig ang pumailan lang mula sa bituin. Isang malalim na tinig, puno ng awtoridad at misteryo. Huwag kayong matakot, sabi ng tinig. Ako ang inyong bantay. Ang inyong bayan ay nasa panganib at kayo ang aking mga tagapagligtas. Kami ni Ramon ay napatingin sa isa't isa, puno ng takot at pag-aalinlangan. Ano ang ibig sabihin ng tinig? Paano kami magiging tagapagligtas? Sa kabila ng aming takot, isang kakaibang lakas ang bumalot sa amin na para bang kami handa sa anumang mangyayari. At doon nagsimula ang aming kwento, isang kwento ng pagtuklas, tapang at pagkakaibigan. Ngunit sa gitna ng aming paglalakbay, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Ano ang tunay na panganib na hatid ng bituin? Kami ni Laya ay hindi mapakali sa aming natuklasan. Ang bituing nakita namin sa ibabaw ng bundok ay tila nagbigay liwanag sa bawat sulok ng aming isipan. Sa kabila ng aming kaba, nagdesisyon kaming bumalik sa bundok kinabukasan upang alamin ang tunay na likas ng bituin. Habang papalapit kami sa tuktok, ang hangin ay tila may dalang mahiwagang musika. Ang bawat hakbang ay nagbigay ng kakaibang tibok sa aming mga puso, parang may nagmamasid sa amin mula sa itaas. Nang marating namin ang lugar kung saan namin unang nakita ang bituin, isang kakaibang tanawin ang bumungad sa amin. Sa gitna ng kabundukan, nakatayo ang isang napakalaking puno na hindi namin napansin dati. Ang mga dahon nito ay kumikislap sa gabi na tila mga bituin mismo. Sa ilalim ng puno, may isang matandang lalaking nakaupo, nakasuot ng kasuotang yari sa tila pilak na sinulid. Nakangiti siya sa amin at ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman at kabaitan. Magandang gabi sa inyo, mga bata, bati niya.
Ako si Amihan, tagapagbantay ng bituin na inyong natuklasan. Maraming taon na ang nakalipas mula nang may huling makakita sa akin. Nagkatinginan kami ni Laya, hindi makapaniwala sa aming naririnig. Ang buong sitwasyon ay tila isang panaginip na hindi namin gustong magising mula. Ano po ang ibig niyong sabihin, tagapagbantay? Tanong ni Laya, puno ng kuryosidad. Nandito ako upang protektahan ang bayan mula sa mga panganib na dulot ng madilim na kapangyarihan. Paliwanag ni Amihan. Ang bituin na nakita ninyo ay hindi basta-basta bituin. Ito ay isang sinaunang bantay na nag-aalaga sa kapayapaan ng buong bayan. Hindi ko maiwasang tanungin, bakit po kami ang nakakita sa bituin? Ano po ang ibig sabihin nito? Ngumiti si Amihan at ang kanyang ngiti ay puno ng kahulugan. Kayo ay may natatanging puso at may kakayahang makakita sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ang bituin ay pumili sa inyo upang maging bahagi ng kanyang kwento, upang makibahagi sa kanyang misyon. Napatingin kami sa bituin na kumikislap sa itaas ng puno at naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon dito. Parang may lihim na sinasabi ito sa akin. Paano po kami makakatulong? Tanong ko, puno ng determinasyon. May paparating na panganib na nagbabalak na sirain ang kapayapaan ng inyong bayan. Kailangan ninyong magkaisa upang pigilan ito, sagot ni Amihan. Ngunit mag-ingat, sapagkat hindi lahat ng nakikita ay dapat pagkatiwalaan. Naramdaman namin ang bigat ng responsibilidad na bumagsak sa aming mga balikat. Kasabay ng kagustuhan naming makatulong sa aming bayan ay ang takot sa kung ano ang maaaring mangyari. Gayunpaman, alam namin na kailangan naming harapin ang aming kinatatakutan. Manalig kayo sa inyong sarili at sa isa't isa, dagdag pa ni Amihan. Ang bituin ay nasa inyong tabi. Hindi kayo nag-iisa. Nang magpaalam na kami kay Amihan, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa kanya at unti-unti siyang naglaho sa hangin. Naiwan kami ni Laya na puno ng pag-asa at takot, ngunit alam namin na kailangan naming kumilos. Sa aming pag-uwi, hindi maiwasang magtanong si Laya. Anong klasing panganib kaya ang sinasabi ni Amihan? Napatingin ako sa kalangitan kung saan ang bituin ay patuloy na kumikislap. Hindi ko alam, pero kailangan nating maghanda. Ang bituin ay hindi basta-basta nagpapakita. Sigurado akong may ibig sabihin ito. Hindi namin napansin ang isang anino na sumusunod sa amin habang bumababa kami ng bundok. Ang aninong ito ay tila nagmamasid, nag-aabang sa bawat kilos namin. Pagdating namin sa bayan, napansin namin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Wala ni isang kaluskos, wala ni isang tao sa kalsada. Parang lahat ay natutulog, ngunit ramdam namin na may kakaibang presensya sa paligid. Habang papasok kami sa aming mga bahay, biglang kumulog ng malakas at ang langit ay tila nagdilim. Napatingin kami sa itaas at doon namin nakita ang isang pulutong ng mga ulap na kumikilos na parang may sariling buhay. Sa gitna ng mga ulap, may isang hugis na unti-unting nagiging malinaw. Isang figura na hindi namin inaasahan. Napahinto kami, biglang nagising sa katotohanan na ang panganib ay hindi lamang isang banta, kundi isang katotohanan na nasa harap na namin. Sa gitna ng kadiliman, narinig namin ang isang tinig na tila mula sa hangin. Ang oras ng pagsubok ay dumating na, magsimula na ang laban para sa kapayapaan. At sa sandaling iyon, naintindihan namin na ang aming taglay na lakas ay hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa buong bayan. Ang bituin ay hindi lamang isang liwanag, ito ay isang tawag para sa pagkilos. Sa gitna ng kaguluhan, kami ni Laya ay nakahandang harapin ang anumang darating. Ngunit ang tanong ay, sapat ba ang aming lakas laban sa nagbabadyang panganib? Sa pagbubukas ng umaga, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na parang umuugong sa paligid. Ako si Lira at kasama ko ang pinakamatalik kong kaibigan na si Bayani.
Kami dalawang kabataan mula sa payapang bayan ng Amihan. Ang aming bayan ay kilali sa mga kwento ng mga bituing nag-aalaga sa kaligtasan ng mga mamamayan, mga bituing nagsisilbing bantay ng bayan. Hindi ko akalaing ang mga kwentong ito ay hindi lamang katang-isip. Sa aming paglalakbay, natuklasan namin ang katotohanan sa likod ng mga kwento. Sa isang gabi ng tag-init sa ilalim ng maliwanag na kalangitan, natanaw namin ang isang bituin na hindi lamang naglalakbay sa langit, kundi tunay na nagmamasid sa amin. Ang bituin ay hindi pangkaraniwan. May kakaibang liwanag ito na tila may buhay. Ang bituing ito ang siyang nagbukas sa amin ng pintuan patungo sa mga lihim ng aming bayan. Sa aming pagtuklas, natagpuan namin ang isang sinaunang aklat na puno ng mahikal na simbolo at mga salaysay hinggil sa mga bantay ng bayan. Nalaman namin na ang bituin ay may kapangyarihang magbigay ng proteksyon sa bayan mula sa mga panganib, ngunit may isang kondisyon. Ang kapangyarihang ito ay dapat palaging bantayan at pangalagaan ng dalawang tagapangalaga. Kami ni Bayani, sa hindi inaasahang pangyayari, ay napili upang maging mga tagapangalaga nito. Hindi naging madali ang aming misyon. Ang pag-unawa sa kapangyarihan ng bituin ay isang hamon, lalo na't may mga puwersang nais lumusob sa amihan. Ang mga usap-usapan tungkol sa mga sumasalakay na nilalang mula sa kabilang bayan ay nagbigay sa amin ng matinding pangamba. Kaya't napilitan kaming pag-aralan ang sinaunang aklat upang matuklasan ang mga ritual na makakapagpatibay sa kapangyarihan ng bituin. Isang araw, habang kami ni Bayani ay nasa gitna ng pag-aaral sa ilalim ng puno ng mangga, nakaramdam kami ng kakaibang hangin na tila may dalang babala. Ang mga dahon ay naglalagas at ang mga ibon ay tila nag-aalangan sa kanilang paglipad. Lira, pakiramdam ko may kakaiba sa paligid, bulong ni Bayani. Hindi ko rin maikakaila ang nararamdaman ko. Tila may paparating na panganib. Sa gitna ng aming pag-aalala, biglang nagliwanag ang paligid. Ang bituin ay nagpakita sa harapan namin at mula sa kanyang liwanag ay may lumitaw na imahe ng isang matandang lalaki. Mga anak ng amihan, sambit ng matandang lalaki, kayo ang mga napili upang magbantay sa kapangyarihang ito. Subalit may panganib na nagbabantang sumalakay sa inyong bayan. Nais ng mga nilalang mula sa kabilang bayan na angkinin ang bituin. Nakaramdam kami ng matinding kaba. Paano namin maipagtatanggol ang bituin laban sa mga nilalang na ito? Ano ang dapat naming gawin? Tanong ni Bayani. Upang mapanatili ang kapayapaan, kailangan ninyong gamitin ang kapangyarihan ng bituin sa tamang paraan. Sa aklat ay may mga hakbang na dapat sundin, ngunit tandaan, ang tamang intensyon ng susi sa tagumpay. Sa paglipas ng mga araw, sinubukan namin ni Bayani na unawain ang mga hakbang na nakasaad sa sinaunang aklat. Ang aming pagkakaibigan ang naging pundasyon ng aming lakas. Sa bawat ritual, nararamdaman namin ang kapangyarihan ng bituin na unti-unting lumalakas. Ngunit sa kabila ng aming pagsusumikap, naramdaman namin na may kulang. Isang gabi, habang kami ay nasa gitna ng ritual, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likuran. Sa likuran ng puno ng mangga ay may anino ng isang nilalang. Hindi ko maipaliwanag ang aking naramdaman. Ito ay parang kombinasyon ng takot at pagkabahala. Sinubukan kong tumingin kay Bayani, ngunit bago pa man ako makapagsalita, lumitaw ang nilalang sa aming harapan. Ang nilalang ay may anyong tao, ngunit may mga mata itong tila sumasalamin sa liwanag ng bituin. Bigla itong nagsalita, "Kayo ba ang mga bagong tagapangalaga?" Naramdaman ko ang kilabot sa kanyang tinig. "Anong intensyon ninyo sa bituin?" Tanong nito, at sa kanyang tanong, naisip ko na hindi ito ordinaryong nilalang. "Maaari ba naming pagkatiwalaan ang iyong sinasabi?" Sagot ni Bayani, at sa kanyang tanong,
Nagdulot ito ng isang matinding pag-aalinlangan sa akin. Hindi ko alam kung dapat ba naming ipagkatiwala ang aming lihim sa nilalang na ito. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon, biglang nagliwanag ang bituin ng mas maliwanag pa sa dati. At sa liwanag nito, nakaramdam kami ng isang puwersang nagtutulak sa amin sa hindi inaasahang direksyon. Ang nilalang ay biglang nawala, ngunit naiwan nito ang isang misteryosong babala. Kami ni Bayani ay natigilan at sa aming kaisipan tumatak ang tanong, ano ang tunay na intensyon ng nilalang na iyon? Sa kabila ng mga pagsubok, naramdaman namin ang pagdating ng mas malaking hamon na hindi namin inaasahan. At sa liwanag ng bituin, kami ay nagpatuloy, handang harapin ang anumang panganib na darating. Nang gabing iyon, kami ni Elara ay naglakad patungo sa kakahuyan. Ang hangin ay malamig, ngunit ang aming pusong puno ng pananabik ay hindi magpapigil. Sa likod ng makakapal na mga ulap, ang mga bituin ay tila naglalaro, nagkukubli sa kanilang liwanag sa likod ng mga usok ng gabi. Kami ay patungo sa isang lugar na ikinuwento sa amin ni Lolo Simeon. Isang lugar kung saan ang mga bituin ay bumababa upang makipag-usap sa mga napiling tagapangalaga ng bayan. Sigurado ka ba tungkol dito, Kaya? Tanong ni Elara habang inaapakan ang mga damo sa aming daraanan. Bagamat puno ng kaba ang kanyang tinig, ramdam ko rin ang pag-asam. Kung totoo ang mga kwento ni Lolo Simeon, baka ito na ang pagkakataon nating malaman ang lihim ng mga bituin. Hindi ko sigurado, pero nararamdaman kong ito na ang tamang panahon, sagot ko. Ang puso ko ay tumitibok ng malakas, tila ba sumasabay sa ritmo ng hangin na pumapailan lang sa paligid. Ang kwento ni Lolo Simeon ay hindi na bago sa amin. Ito'y isang alamat tungkol sa mga bituing bumababa mula sa langit upang protektahan ang bayan mula sa panganib. Habang naglalakad, bigla naming narinig ang tunog ng mga dahon na tila ba may humahawi. Tumigil kami sa aming paglalakad at nagtinginan sa isa't isa, halos hindi makagalaw sa takot. Ngunit sa kabila ng aming kaba, napagpasyahan naming tingnan kung ano ang sanhi ng ingay. Lumapit kami sa pinanggalingan ng tunog at doon namin nakita ang isang maliit na nilalang, isang diwata na nagliliwanag ng mahina sa gitna ng madilim na kakahuyan. Magandang gabi, mga kaibigan, bati ng diwata. Ang kanyang tinig ay tila musika, puno ng misteryo at kapayapaan. Ako si Lira, ang tagapagbantay ng mga bituin. Alam ko ang inyong hinahanap. Hindi kami makapagsalita sa una, nabigani sa liwanag at kagandahan ng diwata. Naramdaman ko ang paghawak ni Elara sa aking braso, pagpapatibay ng loob upang makapagsalita. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Elara, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Ang mga bituin ay may lihim na hindi basta-basta isinasalaysay, sagot ni Lira. Ngunit nararamdaman ko ang inyong katapatan at tapang. Ipapakita ko sa inyo ang daan. Sa kanyang pagkilos, nagsimulang magliwanag ang paligid at ang kakahuyan ay tila ba nag-iba ng anyo. Ang mga puno ay kumikinang at ang mga bulaklak ay naglalabas ng liwanag na tila mga alitaptap. Sinundan namin si Lira sa gitna ng liwanag. Ang daan ay tila ba walang hanggan, puno ng mga tanawin na hindi namin inaasahan. Isang ilog na kumikinang sa ilalim ng buwan, mga kahoy na puno ng mga dahon na nagliliwanag sa dilim, at mga hayop na tila ba nagbabantay sa amin habang kami naglalakbay. Hanggang sa marating namin ang isang bukas na lugar na puno ng mga bituin sa lupa, mga bato na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dito, sa lugar na ito, makikita ninyo ang pinagmulan ng mga bituin, pahayag ni Lira. Ang mga bituin ay mga tagapagbantay, ngunit sila rin ay may mga lihim na dapat lamang ipahayag sa mga karapat-dapat. Tumayo kami sa gitna ng liwanag, hindi makapaniwala sa aming nakikita. Ang mga bato ay tila ba sumasayaw,
Ang bawat isa ay kumikinang sa iba't ibang kulay. Ang mga ito ay tila nagsasabi ng mga kwento ng pag-ibig, ng digmaan, ng kapayapaan at ng pagkakaibigan. Ngunit sa gitna ng kagandahan, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya, isang anino na tila ba gumagalaw sa likuran ng mga bituin. Lira, ano ang nasa likod ng mga bituin? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng pag-aalinlangan. May mga lihim na hindi dapat mabunyag. Sagot ni Lira na may bahagyang lungkot sa kanyang tinig. Ngunit ang inyong katapangan ay maaaring magbukas ng pinto sa mga lihim na iyon. Biglang kumilos ang mga bituin, nagtipon-tipon at nagsimula silang bumuo ng isang hugis, isang pinto na naglalabas ng liwanag na hindi pa namin nakikita. Ang pinto ay tila ba humihila sa amin, nag-aanyaya sa isang mundo na puno ng mga lihim. Kaya, ito na ang pagkakataon natin. Bulong ni Elara habang kami ay tumatayo sa harap ng pinto. Dapat nating malaman kung ano ang nasa kabila. Ngunit bago pa kami makapasok, naramdaman namin ang isang kilabot na dumaan sa aming mga katawan. Ang anino sa likod ng mga bituin ay nagsimulang kumilos, isang figura na naglalabas ng malamig na hangin, puno ng misteryo at panganib. Hindi lahat ng lihim ay dapat mabunyag, sabi ng figura. Ang inyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, ngunit narito ang babala. Ang daan ay puno ng panganib, at ang kapalaran ng bayan ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Napatingin kami sa isa't isa, ang aming mga puso ay puno ng kaba at pananabik. Ano ang nasa likod ng pinto? Ano ang lihim na dapat naming tuklasin? Ngunit sa kabila ng takot, alam namin na walang ibang maaaring gawin kundi ang magpatuloy sa aming paglalakbay. At sa pagpasok namin sa pinto, naramdaman namin ang pagbabago ng hangin. Isang mundo na puno ng liwanag at dilim, isang mundo na puno ng mga lihim na naghihintay na mabunyag. Pagising ko, ramdam ko ang bigat ng mga talukap ng mata ko, parang may kumapit sa kanila na alikabok mula sa kahapon. Ang mga nangyari ay tila isang panaginip, pero ang malamig na hangin, ang mga bitak sa lupa, at ang liwanag na nagmumula sa bituin ay nagpapatunay na totoo ang lahat. Si Laya, ang matalik kong kaibigan, ay nakaupo sa tabi ko, tahimik na nakatitig sa langit na unti-unting nagliliwanag sa pagsikat ng araw. Ito ang simula, Anyo, bulong niya sa akin. Ang tinig niya puno ng kaba at pananabik. Hindi na tayo basta mga kabataan na nagtatago sa likod ng bundok. May papel na tayo sa kwento ng bayan na ito. Tumango ako kahit na ang kalooban ko ay puno ng tanong. Sa gitna ng kaguluhan ng mga ideya sa isip ko, tumayo ako at tumingin sa direksyon ng bituin. Hindi pa rin nagbabago ang posisyon nito. Nakaangat sa ibabaw ng bundok, parang bantay na nagmamasid. Pero may kung ano sa liwanag nito ngayon na tila mas matindi, mas makapangyarihan. Laya, ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng lahat ng to? Tanong ko, kahit alam kong pareho lang ang alam namin. Pero sa kabila ng tanong ko, may kakaibang ningning sa mata niya. Parang may alam siya, ngunit hindi niya pa sinasabi. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako pababa sa lambak na dinadaanan namin palagi. Sa tuwing pupunta kami rito noon, ang pakay lang namin ay mamitas ng prutas o maghanap ng ligaw na bulaklak. Pero ngayong araw, iba ang pakiramdam ng lambak. Parang may nagbago sa paligid. Ang mga puno ay tila mas malalago, ang hangin ay mas malamig, at ang lupa ay mas matibay sa ilalim ng aming mga paa. May ipapakita ako sa iyo, Anyo, sabi niya nang huminto kami sa tabi ng isang higanting puno ng balete. Matagal na naming alam ang tungkol sa punong ito, pero hindi namin kailanman inusisa ang ugat nito, na tila bumabalot sa lupa, na parang mga daliri ng isang higanting nilalang. Binuksan ni Laya ang kanyang bag at kumuha ng maliit na bato,
ang parehong bato na nakita namin kahapon na kumikislap sa ilalim ng bituin. Hinaplos niya ang bato at muling kumislap ito, pero ang liwanag ay hindi nakakasakit sa mata. Sa halip, parang may mga hugis na lumalabas sa loob ng liwanag, mga simbolo, mga guhit, at isang bagay na tila mapa. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko nang makita ko ito. Parang may bumalot na init sa puso ko, pero kasabay nito ay ang bigat ng responsibilidad. Anyo, tingnan mo, sabi ni Laya. Tinuturo ang isang bahagi ng mapa. May daan papunta sa bundok at sa ilalim nito. Sa ilalim? Tanong ko hindi makapaniwala. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ang lihim ng bituin, sagot niya. Hindi lang ito bantay ng bayan, may binabantayan itong mas mahalaga, isang bagay na kailangan nating malaman. Hindi ko alam kung paano niya ito nalaman, pero ang tono ng boses niya ay tila punong-puno ng kumpiyansa. Parang may koneksyon siya sa bituin na hindi ko maintindihan. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sumunod ako sa kanya. Sa likod ng balete, may maliit na lagusan na tila nilikha ng mga ugat mismo ng puno. Kailangan naming yumuko para makapasok at habang papalalim kami, nararamdaman ko ang lamig at ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Laya, sigurado ka ba tungkol dito? Tanong ko, habang ang dilim ay unti-unting nilalamon ng liwanag ng mapa. Walang ibang paraan para malaman, anyo. Kung hindi natin susubukan, sino ang gagawa nito? Sagot niya ng may paninindigan. Sa wakas, narating namin ang dulo ng lagusan. Sa harapan namin ay isang malaking silid na puno ng mga ukit sa dingding, mga kwento ng bayan, mga alamat, at mga nilalang na hindi ko pa nakikita kahit sa mga lumang kwentong narinig ko. Sa gitna ng silid ay isang altar at sa ibabaw nito ay isang bagay na kumikinang, halos kahawig ng liwanag ng bituin sa langit. Lumapit kami ng dahan-dahan, parang mga magnanakaw sa gabi. Ang puso ko ay kumakabog sa kaba, pero ang mga mata ko ay hindi maialis sa altar. Nang halos maabot na ni Laya ang bagay na kumikinang, biglang umalingaw-ngaw ang isang tinig, malalim, parang nagmumula sa mismong lupa. Mga kabataan, ano ang layunin ninyo? Tanong ng tinig. Ang boses nito ay parang isang halimaw, pero may halong awtoridad at karunungan. Napahinto si Laya. Ako naman ay halos hindi makagalaw. Ang tanong na iyon ay tila tumagos sa aming mga puso, naghahanap ng sagot na hindi namin alam kung kaya naming ibigay. Gusto naming malaman ang lihim ng bituin, sagot ni Laya. Ang tinig niya nanginginig pero matatag. Gusto naming malaman kung bakit kami pinili nito. Tahimik ang paligid pagkatapos niyang magsalita. Ang tinig ay parang nag-iisip, sinusuri kung karapat-dapat kami sa sagot. Ang bituin ay hindi basta bantay ng bayan, sabi ng tinig sa wakas. Ito ay ang huling tagapag-ingat ng kapangyarihang maaaring magligtas o magwasak sa lahat at sa inyong harapan ay ang susi. Biglang lumiwanag ang altar at sa isang iglap, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa balikat ko. Ang susi sa harapan namin ay hindi basta-basta isang bagay. Ito ay ang kapangyarihang kayang baguhin ang kapalaran ng bayan. Ngunit tandaan ninyo, dagdag ng tinig, ang sino mang humawak sa kapangyarihang ito ay hindi na maaaring bumalik sa dating buhay. Tumingin si Laya sa akin, ang mga mata niya puno ng tanong at determinasyon. Ako naman ay napatingin sa susi. Sa sandaling iyon, alam kong kailangang magdesisyon kami. Pero bago pa namin maabot ang susi, biglang may sumulpot na anino mula sa dilim, isang nilalang na may mga mata na kasing talim ng mga espada. Hindi lahat ng lihim ay para sa inyong malaman, sabi ng nilalang. Ang tinig nito puno ng pananakot. At doon ko napagtanto, hindi kami nag-iisa sa silid na ito. Sa kabila ng aming pagod sa mahabang paglalakbay, kami ni Tala ay nagpatuloy sa aming paglalakad patungo sa tuktok ng bundok Bantaybayan. Na sinasabi ng alamat,
na dito raw nagmumula ang mahiwagang liwanag na aming nasaksihan noong mga nakaraang gabi. Isang bituin na bumababa mula sa kalangitan tuwing kabilugan ng buwan para bantayan ang bayan laban sa panganib. Kahit na kami halos hindi makaramdam ng aming mga paa dahil sa pagod, ang pananabik at kuryosidad na malaman ang katotohanan tungkol sa bituin ay higit pa sa anumang pagod na aming nararamdaman. Sa aming paglalakbay, nagkwentuhan kami tungkol sa mga alamat na aming narinig mula sa mga matatanda sa baryo. Subalit sa kabila ng aming saya, naroon pa rin ang bahagyang takot sa kung ano ang aming matutuklasan. Nang marating namin ang tuktok, natagpuan namin ang isang malawak na kapatagan na napapalibutan ng mga puno. Sa gitna nito, naroon ang isang malaking altar na tila gawa sa marmol. Sa ibabaw ng altar ay may mga ukit ng mga lumang simbolo at mga salitang hindi namin maunawaan. Ang paligid nito ay tila napakasagrado, na para bang kami ay nasa isang lugar na hindi dapat bastahin ng sinuman. Para saan kaya ang altar na ito? Tanong ni Tala habang inaabot ang kanyang kamay upang haplusin ang marmol. Ramdam ko ang panginginig sa kanyang tinig, isang panginginig na tila nagmumula sa halo ng takot at pananabik. Baka ito ang lugar kung saan lumalapag ang bituin, sagot ko habang pinapakinggan ang bawat kaluskos sa paligid. Ang katahimikan ng lugar ay tila may sinasabi at ang malamig na hangin ay tila may dalang mensahe. Biglang, isang malakas na liwanag ang sumilay mula sa kalangitan. Isang bituin ng mabilis na bumaba at ang kanyang liwanag ay nagbigay buhay sa mga ukit sa altar. Ang mga simbolo ay lumiwanag at ang mga salitang hindi namin maunawaan ay tila bumuhay sa isang sinaunang awit. Napatigil kami sa aming kinatatayuan, hindi makapaniwala sa aming nasasaksihan. Ang bituin ay unti-unting nag-anyong isang babae, isang diwata na may mahahabang buhok na kumikislap na parang mga bituin sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay tulad ng buwan, puno ng karunungan at hiwaga. Ako si Alitaptap, ang bantay ng bayan, wika ng diwata sa isang tinig na puno ng awit at kapayapaan. Matagal ko nang hinihintay ang inyong pagdating. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Ang takot ay napalitan ng pagkamangha. Bakit kami, Alitaptap? Ano ang kailangan mo sa amin? Kayo ang napili, sagot niya habang lumulutang sa hangin. May panganib na paparating sa inyong bayan at kailangan ko ng mga tagapagmana ng aking kapangyarihan upang maprotektahan ito. Napatingin ako kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pag-unawa. Alam kong sa kabila ng aming takot, pareho naming alam na hindi na kami maaaring umatras. Paano namin maipagtatanggol ang bayan? Tanong ni Tala, puno ng tapang sa kanyang boses. Sa ilalim ng altar na ito ay nakatago ang kapangyarihan ng liwanag, paliwanag ni Alitaptap. Ngunit upang makuha ito, kailangan ninyong ipasa ang pagsubok ng puso. Tanging ang may pusong dalisay ang makakakuha ng kapangyarihan. Habang sinasabi ito ni Alitaptap, ang lupa sa paligid ng altar ay nagsimulang umuga, tila nagpapaalala sa amin ng bigat ng aming misyon. Sa kabila nito, handa kaming harapin ang pagsubok, kahit na hindi namin alam kung ano ang nakalaan sa amin sa hinaharap. Subalit mag-ingat, babala ni Alitaptap habang unti-unting naglalaho ang kanyang anyo. Ang inyong tagumpay ay hindi tiyak. May isang anino na nagmamasid, laging handa upang agawin ang liwanag. Bago pa namin maitanong ang kanyang ibig sabihin, siya ay tuluyan nang naglaho at kami ay naiwan sa gitna ng altar na nagliliwanag pa rin sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang aming mga puso ay puno ng tanong at kaba, ngunit higit sa lahat, naroon ang tapang at pag-asa. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, handa na kaming harapin ang pagsubok ng puso. Ngunit sa aming pagharap sa altar, isang malamig na hangin ang sumipol at sa dilim ng gubat,
Narinig namin ang isang tinig na bumubulong, isang boses na tila galing sa kailaliman ng lupa, nag-aanyaya sa amin na tumigil at mag-isip. Mag-ingat sa inyong mga kahilingan, wika ng tinig, puno ng pang-uuyam at banta, sapagkat ang liwanag ay hindi laging nasa panig ng kabutihan. Napatingin kami ni Tala sa isa't isa, puno ng pag-aalinlangan sa aming mga puso. At sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naghintay na magbago sa takbo ng aming tadhana. Sa kabila ng mga pagod na hakbang at malamig na simoy ng hangin na dumadaloy sa paligid, ramdam ko ang kakaibang init ng pag-asa sa puso ko. Kasama si Laya, ang matalik kong kaibigan. Naglalakad kami sa makipot na daan patungo sa kung saan namin huling nakita ang bituing nagsisilbing bantay ng bayan. Ang bituing ito ay hindi karaniwang bituin. Ito ay puno ng misteryo at mahika na palagi naming inaasam na maunawaan. Kailan kaya natin muli itong makikita? Tanong ni Laya habang hinahawi ang mga dahon ng puno na nagkukubli sa landas namin. Sa tingin ko, malapit na, sagot ko. Puno ng kumpiyansa kahit pa hindi ko alam ang sagot. Ngunit sa puso ko, alam kong may ibubunyag sa amin ang kapalaran na hindi namin inaasahan. Habang patuloy kaming naglalakad, naalala ko ang unang beses na nakita namin ang bituin. Isang gabi iyon ng pagdiriwang sa bayan. Ang mga ilaw at musika ay nagbigay ng buhay sa paligid. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, isang liwanag ang biglang pumatak mula sa langit. Ito ay bumagsak sa gitna ng plaza at nagpakita bilang isang bituing may kakaibang sinag. Sa paglapit namin ni Laya, naramdaman namin ang kakaibang koneksyon sa bituin na para bang ito ay buhay na nilalang na nagmamasid sa amin. Simula noon, naging layunin namin ang tuklasin ang lihim ng bituin. Sinasabing ito ang bantay ng bayan, ang tagapagligtas mula sa mga panganib na hindi nakikita ng mata. Araw-araw, nagsasaliksik kami sa mga lumang aklat at nakikinig sa mga kwento ng matatanda sa bayan. Ngunit tila walang makapagpaliwanag sa tunay na kalikasan ng bituin maliban sa mga alamat at haka-haka. Ngayon, narito kami sa gilid ng isang bangin kung saan huling nagpakita ang bituin sa amin. Ang tanawin ay kamangha-mangha, ang buong bayan ay makikita mula rito, tila isang paleta ng kulay na binuo ng mga bahay at punong kahoy. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagbigay ng karagdagang misteryo sa paligid. Naramdaman ko ang pagkapit ni Laya sa braso ko, tanda ng kanyang kaba ngunit puno ng pag-asa. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong niya, habol ang kanyang hininga sa lamig ng hangin. Tumango ako at ang pakiramdam ay mas tumindi sa bawat pintig ng puso ko. Alam kong ang bituin ay narito, sa aming tabi, ngunit hindi ko alam kung paano ito tatawagin. Nagdasal ako sa ilalim ng aking hininga, umaasang maririnig ng bituin ang aming pagnanasa. Biglang may narinig kaming kaluskos sa likuran namin. Lumingon kami at sa aming pagkagulat, nakita namin ang isang matandang lalaki na hindi namin inaasahan. Sa kanyang mata ay masasalamin ang karunungan ng daang taon at ang kanyang kasuotan ay parang mula sa ibang panahon. Sa wakas, narito na kayo, wika niya na para bang matagal na niya kaming hinihintay. Sino po kayo? Tanong ni Laya na tila nag-aalangan ngunit puno ng pagkamausisa. Isa akong bantay ng bituin, sagot niya na nagbigay ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata. At kayo ang napili upang maging mga tagapag-ingat nito. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Ang mga salita ng matanda ay tila mga susi na nagbukas sa pintuan ng aming kapalaran. Sa isang iglap, ang bituin ay muling nagpakita sa kalangitan, nagbigay ng liwanag na mas maliwanag pa sa dati. Ang sinag nito ay diretso sa aming kinaroroonan. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kapangyarihan nito na dumadaloy sa aming mga katawan. Ngunit may panganib, biglang sabi ng matanda, na tila may hinuhulaang hindi maganda. Ang bituin ay hinahanap ng mga nilalang na nais itong palitan ng kadiliman.
Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang biglaang pagbigat ng hangin. Alam kong hindi ito magtatapos sa simpleng pag-unawa lamang sa bituin. Ang aming pagkakaibigan ay susubukin ng mga puwersa na hindi pa namin nakikita at ang aming mga puso ay haharap sa mga pagsubok na lampas sa aming imagination. Handa ba kayo? Tanong ng matanda na para bang isang hamon sa aming katapangan. Kami ni Laya ay nagtinginan at sa aming mga mata na puno ng determinasyon, alam namin na walang atrasan. Ang landas na aming tatahakin ay puno ng misteryo at panganib. Ngunit ang bituin ay nagsisilbing gabay sa amin. Sa isang iglap, narinig namin ang isang malakas na pagsabog mula sa malayo. Ang lupa ay bahagyang umuga at kami ay napatakbo sa gilid ng bangin upang makita ang pinagmulan ng ingay. Sa aming pagkagulat, isang anino ang lumitaw sa kalangitan, isang bagay na hindi namin inaasahan. Ang anyo nito ay hindi maipaliwanag, ngunit alam naming ito ay dala ng kadiliman. At sa sandaling iyon, nagsimula ang tunay na pakikipagsapalaran namin ni Laya. Sa gitna ng dilim, ang mga bituin ay tila mga mata ng langit na nagmamasid sa aming bawat hakbang. Ako si Lira at kasama ko ang kaibigan kong si Aira sa aming hindi pangkaraniwang pakikipagsapalaran. Simula nang matauhan kami sa mahiwagang bituin na tila bantay ng bayan, hindi na kami mapakali sa kakaisip kung ano ang tunay na layunin nito. Ang bituing iyon ay hindi pangkaraniwang tanawin. Sa tuwing sumisilip ito sa kalangitan, may kakaibang liwanag na bumabalot sa buong bayan na nagbibigay lakas sa mga tao. Sa gabing ito, naglakbay kami patungo sa isang bundok na sinasabing pinakamalapit na lugar kung saan makikita ang bituin. Ang hangin ay malamig at ang mga puno ay tila mga aninong nagkukubli sa aming daraanan. Lira, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ni Ira habang tumigil siya saglit upang magmasid. Oo, parang may kakaiba sa hangin. Para bang may kung anong presensya na hindi ko maipaliwanag. Sagot ko habang pinipilit kong huwag magpaapekto sa takot na unti-unting bumabalot sa akin. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa narating namin ang isang lihim na daanan na tila nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang kung anumang misteryong nakatago sa likod nito. Ang daanan ay napapalibutan ng mga kumikinang na halaman at sa bawat hakbang namin ay parang may himig na pumapailan lang sa hangin. Aira, naririnig mo ba iyon? Bulong ko habang pilit kong inaaninag ang pinagmumula ng musika. O, parang tinatawag tayo nito, sagot ni Ira na puno ng pagkamangha. Sa dulo ng daanan, natagpuan namin ang isang malawak na lambak na tila isang lihim na paraiso. Sa gitna nito ay may isang mataas na bato na may maliliit na ukit ng mga simbolo. Agad kaming lumapit at napansin kong ang mga simbolo ay tila pamilyar. Ito ang mga simbolong nakita namin sa mga sinaunang aklat sa aklatan ng aming bayan. Lira, tingnan mo ito, sabi ni Aira habang tinuturo ang isang bahagi ng bato na may ukit ng isang bituin. Ito ang bituin na lagi nating pinag-uusapan. Habang patuloy naming iniinspeksyon ang bato, may narinig kaming mahina ngunit malinaw na tinig. Mga tagapag-alaga, kayo ang hinihintay namin, sabi ng tinig na nagmumula sa likod ng bato. Sa gulat, napaatras kami ni Aira at nakita namin ang isang matandang lalaki na tila bahagi ng paligid. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin at ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan. Huwag kayong matakot, sabi niya. Ako si Cairo, tagapagbantay ng bituin. Sinimula niyang ikwento ang kwento ng bituin, isang sinaunang bantay na nagbibigay proteksyon sa buong bayan mula sa mga kalamidad. Ang bituin ay pinapanatiling nagliliwanag ng mga tagapag-alaga na pinili mula sa mga kabataan ng bayan upang mapanatili ang kapayapaan at kasaganaan. Ngunit hindi na ito kasing liwanag ng dati, sabi ni Cairo.
Kailangan natin ng bagong tagapag-alaga. Nagpalitan kami ng tingin ni Ira. Alam namin kami ang pinili para sa misyon na ito. Paano kami makakatulong? Tanong ni Ira, puno ng determinasyon. Ang bituin ay nangangailangan ng lakas mula sa inyong dalawa. Sagot ni Cairo. Sa pamamagitan ng inyong tapang at pagkakaibigan, mabubuhay ang bituin. Habang sinasabi niya ito, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking puso at alam kong nararamdaman din ito ni Ira. Ang bituin ay unti-unting nagliliwanag sa kalangitan, tanda ng aming pagkakaisa. Ngunit sa gitna ng aming tagumpay, isang malakas na hangin ang pumaloob sa lambak at ang mga bituin sa kalangitan ay tila nagiging mga anino. May panganib, bulong ni Cairo. May isang nilalang na gustong angkinin ang bituin. Sa mga sandaling iyon, isang matinding liwanag ang bumalot sa lambak at isang figura ang lumitaw sa harapan namin. Isang babaeng may mahahabang buhok na tila gawa sa liwanag, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kadiliman. Ako si Luna, ang tagapag-angkin ng liwanag, sabi niya, at ako ang nararapat na magbantay ng bituin. Alam naming nagsisimula na ang bagong kabanata ng aming pakikipagsapalaran. Sa bawat hakbang namin, kailangan naming paghandaan ang laban na hindi lamang para sa bituin, kundi para sa kapayapaan ng aming bayan. Sa likod ng aming takot, naroon ang pag-asang dala ng bituin na lagi naming pinaniniwalaan. At sa gabing ito, habang nakatayo kami sa harap ng bagong hamon, alam naming simula pa lang ito ng mas matinding pagsubok na aming haharapin. Sa katahimikan ng gabi, habang ang mga alitaptap ay tila mga bituin na nakalutang sa paligid namin, kami ni Lyra ay nakaupo sa gilid ng ilog sa aming paboritong tambayan. Ang lamig ng hangin ay nagdala sa amin ng kakaibang pakiramdam, halos parang may misteryo itong ibinubulong. Pareho kaming tahimik, abala sa pagmamasid sa mga nagkikislapang ilaw sa itaas. Mga bituin na noon pa man ay nagbibigay sa amin ng ligaya at pagkamangha. Lyra, tawag ko sa kanya. Ano kaya ang kapangyarihang taglay ng bituing iyon na nagsisilbing bantay ng bayan? Matagal na naming pinag-uusapan ang bituing iyon. Ang bituing laging nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa iba, na mistulang tagapagbantay mula sa kalangitan. Sabi ng mga matatanda, ito raw ay may kakayahang protektahan ang aming bayan mula sa anumang panganib. Pero sa kabila ng mga kwentong iyon, palaging may bahagi sa akin na nagtataka kung ano nga ba ang tunay na lihim nito. Nasabi sa akin ng lola ko na may nakatago raw na lihim sa bituing iyon. Sagot ni Lyra habang ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kalangitan. Lihim na hindi basta-basta matutuklasan. Napabuntong hininga ako. Sa kabila ng aming mga pagtatangka na tuklasin kung ano ang kapangyarihang taglay nito, palaging parang may pader na humaharang sa aming pag-unawa. Pero ngayong gabi, nararamdaman kong may kakaiba. Parang may puwersang umaakit sa amin na lumampas sa aming karaniwang karanasan. Lyra, sa palagay mo, paano kaya natin matutuklasan ang lihim na iyon? Tanong ko, puno ng pag-asa. Nag-isip si Lyra, ang mga mata ay nagliliwanag sa ideya. Siguro kung may paraan tayong makalapit sa bituin, hindi lang sa pisikal na paraan, kundi sa pamamagitan ng ating kalooban. Ang kanyang mga salita ay tila isang susi na nagbukas ng pinto sa aking isipan. Sa dami ng aming napagdaanan, ang aming pagkakaibigan ay palaging puno ng pagtitiwala at pag-asa. Kung may sino mang makakatuklas sa lihim ng bituin, kami iyon. Bigla, naramdaman namin ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng aming mga paa. Tumingin kami sa paligid, nagtataka kung ano ang sanhi nito. Ang ilog ay tila nag-alon, ang tubig ay humuhuni ng kakaibang tunog. Sa itaas, ang bituing nagsisilbing bantay ay nagningning ng mas maliwanag pa kaysa dati at ang kanyang liwanag ay bumaba sa amin sa anyo ng isang makapal na sinag. Lyra, tingnan mo.
Sigaw ko halos hindi makapaniwala sa aking nakikita. Ang sinag ng liwanag ay pumalibot sa amin. Sa loob nito, nakita ko ang mga imahe ng nakaraan. Mga imahe ng mga bayani, ng mga digmaan, ng mga taong nag-alay ng kanilang buhay para sa kapayapaan ng aming bayan. Ang bituin pala ay hindi lamang tagapagbantay, kundi tagapagsalaysay ng kasaysayan, isang alaala ng mga sakripisyo at tagumpay ng aming mga ninuno. Sa gitna ng mga imahe, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, ay isang pangitain ng hinaharap, isang panganib na paparating, isang banta na balak sirain ang aming bayan. Ang bituin ay nagbibigay babala, isang paalala na kami ay dapat maging handa. Lira, kailangan nating maghanda. Sabi ko, puno ng pag-aalala. May panganib na paparating. Tumango si Lira, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Hindi tayo magpapatalo. Ano man ang mangyari, gagawin natin ang lahat para protektahan ang ating bayan. Ngunit bago pa namin maipagpatuloy ang aming plano, ang sinag ng liwanag ay biglaang nagbago. Ang mga imahe ay nawala at sa kanilang lugar ay lumitaw ang isang anino, isang hugis na halos hindi ko maaninag, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang anino ay tila nakatingin sa amin at sa isang iglap, naramdaman namin ang malamig na hagod ng takot. Sino ka? Tanong ni Lira, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit bago pa man kami makatanggap ng sagot, ang anino ay lumusot sa kalangitan, naglaho sa gitna ng mga bituin. Ang pagyanig ng lupa ay huminto at ang bituin ay bumalik sa kanyang karaniwang ningning. Ang ilog ay muling naging tahimik na parang walang kakaibang nangyari. Kami ni Lira ay naiwan sa gilid ng ilog, puno ng mga tanong at pag-aalala. Alam namin na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos, na ang lihim ng bituin ay higit pa sa aming inaakala. Ngunit sa kabila ng takot, kami ay puno ng pag-asa. Alam namin na hanggat magkasama kami, walang hamon na hindi namin kayang harapin. At sa likod ng aming isipan, ang anino ng panganib ay patuloy na bumabalot, isang paalala na ang aming kwento ay isang bahagi lamang ng mas malaking larawan. Sa dulo ng gabi, habang ang mga alitaptap ay nagpatuloy sa kanilang pagsayaw, kami ni Lira ay nagpasya. Handa na kaming harapin ang anumang darating. Sa pagbabalik tanaw ko sa mga nakaraan, hindi ko maialis sa isip ang gabi kung saan nagsimula ang lahat. Ako si Lira at kasalukuyan akong nakatayo sa harap ng lumang puno ng balete kasama si Arvin, ang matalik kong kaibigan. Ang aming pakikipagsapalaran sa paghahanap ng mahiwagang bituin na sinasabing nagsisilbing bantay ng bayan ay umabot na sa kasukdulan. Sa kabila ng takot, hindi namin magawang tumalikod. Alam naming may mahalaga kaming misyon at ito ang aming pagkakataon upang ipakita ang aming lakas ng loob. Bawat hakbang namin sa masukal na kagubatan ay tila may sarili kaming musika. Ang tunog ng mga dahon sa ilalim ng aming mga paa at ang bulong ng hangin na sumasabay sa bawat galaw. Ang dilim ay naging kalaro namin, ngunit ang liwanag mula sa bituin na aming hinahanap ay nagsisilbing gabay sa aming landas. Nang marating namin ang inaakalang kinaroroonan ng bituin, napansin namin ang kakaibang aura sa paligid. Ang hangin ay biglaang bumigat at ang mga puno ay tila humihinga. Ang liwanag na nagmumula sa itaas ay nagiging mas maliwanag, halos hindi kami makatingin ng direkta rito. Tumingin kami sa isa't isa at kahit hindi kami nag-usap, alam namin ang dapat gawin. Lira, handa ka na ba? Tanong ni Arvin na may halong kaba ang tinig. Tumango ako kahit hindi ko tiyak kung ano ang aming haharapin. Sa sandaling iyon, isang matandang babae ang lumitaw mula sa likod ng isang puno. Ang kanyang buhok ay puting-puti at ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa kadiliman. Mga bata, kayo ba'y naghahanap ng bituin? Tanong niya, puno ng misteryo ang kanyang mga salita.
Opo, Lola, sagot ni Arvin. Nagtataka kung paano niya nalaman ang aming pakay. Ang matandang babae ay ngumiti na para bang alam niya ang lahat ng sikreto ng mundo. Ang bituin ay hindi basta-basta makikita ng kahit sino. Kayo ay pinili at may dahilan kung bakit kayo narito. Kami ay nagkatinginan ni Arvin, puno ng pag-aalinlangan ngunit may kasamang pag-asa. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Ang bituin ay nagsisilbing bantay ng bayan, ngunit ito'y nangangailangan ng mga tagapangalaga na may purong puso at matatag na kalooban. Sa pagsapit ng tamang oras, kayo ay maghaharap sa isang pagsubok na susukat sa inyong katapangan at karunungan. Hindi ko maalis ang mga mata ko sa kanya. Ang kanyang presensya ay tila bumabalot sa akin ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan at panganib. Ano pong pagsubok ang kailangan naming harapin? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ang pagsubok ng liwanag at dilim, sagot ng matanda. Sa kabila ng liwanag na dala ng bituin, ang dilim ay laging nagtatago sa likod nito. Kayo ay haharap sa mga nilalang na nagtatangkang agawin ang liwanag para sa kanilang sariling kapakinabangan. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng aming responsibilidad. Kami ay tila nasa gitna ng isang kwento na matagal nang naisulat at ang aming papel ay hindi pa lubusang klaro. Kailangan ba namin ng inyong tulong, Lola? Tanong ni Arvin, umaasa sa karunungan ng matanda. Ang aking papel ay gabayan lamang kayo, sagot niya. Ngunit ang tunay na laban ay sa inyo. Ang bituin ay magbibigay ng lakas, ngunit ang inyong puso ang magiging kasangkapan upang matalo ang dilim. Sa sandaling iyon, isang matinding liwanag ang bumalot sa aming paligid at ang bituin ay tila bumaba mula sa langit. Ang mga mata ko ay nabalot ng liwanag at naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na pumapasok sa aking katawan. Sa aming pagkagulat, ang bituin ay nagsalita sa amin sa pamamagitan ng isang tinig na puno ng awtoridad at kabaitan. Mga tagapangalaga, ang inyong oras ay dumating na. Ang dilim ay nagbabalak na agawin ang kapayapaan ng inyong bayan. Magkaisa kayo at gamitin ang lakas ng liwanag upang ito'y mapanatili. Kami ni Arvin ay nagkatinginan, puno ng determinasyon ngunit may halong takot. Alam naming ang laban ay hindi magiging madali, ngunit ang aming pagkakaibigan ang magsisilbing sandigan namin sa gitna ng panganib. Sa likod ng bituin, isang anino ang unti-unting umuusbong. Ang anyo nito ay hindi maipaliwanag. Isang nilalang na nababalot ng dilim na may mga mata na tila walang hangganang galit. Ang aming mga puso ay bumilis ang tibok at sa sandaling iyon, naramdaman namin ang tunay na simula ng aming pagsubok. Lira, Arvin, simulan na natin ito. Bulong ko, puno ng tapang ngunit may halong kaba. Sa likod ng bituin, ang dilim ay nag-aabang. Ang laban ay nagsimula at sa amin nakasalalay ang kapalaran ng aming bayan. Ang gabi ay tahimik at ang hangin ay may dalang malamig na haplos, ngunit ang puso ko ay puno ng kaba at pananabik. Ako si Lira at kasama ko ang aking matalik na kaibigang si Santi. Sa aming paglalakbay sa kagubatan, hinahanap namin ang sinasabi nilang bituing bantay ng bayan. Ang alamat tungkol dito ay matagal ng kwento, passed down mula sa aming mga ninuno. Ngunit ngayon ay tila kami ang mga napili upang alamin ang katotohanan. Habang naglalakad kami sa makipot na landas, naririnig namin ang huni ng mga kuliglig at ang pagaspas ng mga dahon sa hangin. Ang buwan ay nagsisilbing gabay sa aming daan, ang kanyang liwanag ay sapat upang makita namin ang mga puno at mga bato sa aming harapan. Ngunit ang liwanag na iyon ay hindi ang bituin na hinahanap namin. Ang bituin na iyon ay isa umanong nilalang na nagbabantay sa bayan mula sa mga panganib na hindi nakikita ng mata. Sigurado ka bang ito ang tamang daan, Lira?
Tanong ni Santi habang tinatanggal ang mga sanga na humahadlang sa aming daraanan. Oo, Santi, sagot ko, bagamat may kaunting pag-aalinlangan sa aking tinig. Ito ang daan na sinabi ni Lola Ana. Kailangan lang natin magpatuloy hanggang sa makita natin ang ilog. Malayo pa kami sa ilog, ngunit sa kabila ng pagod at lamig ay hindi ako nawawala ng pag-asa. Ang bituin na ito, sa aming pagkakaintindihan, ay may kapangyarihang magbigay ng proteksyon sa bayan. Kung ito ay totoo, dapat naming malaman kung paano namin ito makakausap o makakapiling. Pagkaraan ng ilang minuto, narating namin ang gilid ng ilog. Ang tubig ay mahinahong dumadaloy, ang kanyang agos ay tila humuhuni ng mga sinaunang awit. Tumigil kami saglit upang magpahinga at hinayaan ang malamig na tubig na dumampi sa aming mga daliri. Sa pagtingin ko sa kabila ng ilog, napansin ko ang isang kakaibang liwanag na kumukuti-kutitap sa gitna ng kagubatan. Santi, tingnan mo iyon? Sambit ko sabay turo sa liwanag na iyon. Isang bituin, bulong ni Santi, puno ng pagkamangha. Ngunit bakit ito nasa lupa? Hindi ko alam ang sagot sa kanyang tanong, ngunit ang bituin ay tila nag-anyaya sa amin. Sa kabila ng pagod, tumawid kami sa ilog at naglakad papalapit sa liwanag. Habang papalapit kami, naramdaman ko ang kakaibang init na nagmumula sa bituin. Ang kanyang liwanag ay mas maliwanag kaysa sa anumang liwanag na nakita ko, ngunit hindi ito nakakasakit sa mga mata. Bigla, narinig ko ang isang boses, malamig ngunit puno ng pag-aalaga. Sino ang nangangahas na lumapit sa aking liwanag? Tanong ng boses. Nagkatinginan kami ni Santi, parehong naguguluhan at natatakot. Ngunit alam namin na hindi kami pwedeng umatras. Ako si Lira, at ito ang kaibigan kong si Santi. Sagot ko ng may lakas ng loob. Hinahanap namin ang bituing bantay ng bayan. Ang liwanag ay kumurap at tila lumapit sa amin. Ako nga iyon, tugon ng boses. Ngunit bakit ninyo ako hinahanap? Bilang mga taga-bayan, nais naming malaman kung paano ka namin makakausap. Paano namin maipalaganap ang iyong proteksyon sa aming bayan? Tanong ni Santi. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Narinig namin ang isang mahinang tawa, puno ng mga lihim na hindi namin alam. Hindi ninyo ako maaaring kausapin, ngunit maaari ninyo akong maramdaman. Ang aking proteksyon ay nasa paligid ninyo, ngunit may kapalit ito. Nagkatinginan kami ni Santi, parehong nagtataka. Ano ang kapalit? Tanong ko, puno ng kakaibang takot. Minsan sa 100 taon, kailangan kong pumili ng tagapag-alaga sa aking liwanag. Sagot ng boses. Isa sa inyo ang napili. Bigla, naramdaman ko ang kakaibang init na lumukob sa aking katawan. Ang liwanag ng bituin ay tila nagbabalot sa akin at naramdaman ko ang kapangyarihan nito na dumadaloy sa aking mga ugat. Si Santi ay humakbang patalikod. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at takot. Lira, ano ang nangyayari? Tanong ni Santi, ngunit hindi ko siya kayang sagutin. Ang liwanag ay nagpatuloy sa pagbalot sa akin at naramdaman ko ang pag-angat ng aking mga paa sa lupa. Ikaw ang napili, bulong ng boses, at sa isang iglap ay nawala ang liwanag. Ang gabi ay muling naging madilim. Ngayon ay alam ko ang kapalit. Ako ang bagong tagapag-alaga ng bituin. Ngunit ano ang magiging epekto nito sa aming bayan? Paano ko magagampanan ang aking tungkulin? Ang mga tanong na ito ay bumabalot sa aking isipan at alam kong ang aking kwento ay nagsisimula pa lamang. Mula sa pagkakatayo namin sa gilid ng burol, kitang-kita ko ang buong bayan ng San Estrella. Ang mga bahay tila maiitim na anino sa ilalim ng kumikislap na liwanag ng buwan. Ay parang mga palito ng posporo na nagkalat sa kapatagan. Kasama ko si Lira, ang aking matalik na kaibigan, na nagtataka rin sa kakaibang liwanag na lumalabas mula sa mga bituin tuwing sasapit ang gabi. Bawat isa sa mga bituin ay may kanya-kanyang ningning, ngunit ang pinakamaliwanag sa lahat
ay ang bituin na matagal na naming sinusundan, ang bantay ng bayan. Ito na ang gabi para matuklasan natin ng lihim, bulong ni Lira habang ang hangin ay umiihip sa kanyang mahaba at kulot na buhok. Ang malamig na simoy ay tila humuhuni, kasabay ng pagbagsak ng mga dahon mula sa mga puno sa paligid. Matagal na naming naririnig ang mga kwento tungkol sa bituing ito. Sinasabing ito ang nagsisilbing bantay laban sa mga panganib na nagmumula sa kagubatan. Isa itong mahiwagang tagapagtanggol na sa tuwing may banta ay kumikislap at nagbababala sa mga mamamayan. Ngunit sa kabila ng mga alamat, walang sino man ang tunay na nakasaksi sa kapangyarihan nito. Hanggang sa isang gabi nang may unti-unting nawala sa liwanag ng bituin. Nag-alala ang buong bayan at kami ni Lira ay nagpasya na ito ang tamang oras upang tuklasin ang katotohanan. Sa aming paglalakbay papunta sa kagubatan, ang mga puno ay tila nagbabanta. Ang kanilang mga anino ay nagiging mga hugis na nagpapagalaw sa aming imahinasyon. Ngunit sa kabila ng takot, ang aming determinasyon ay mas matindi pa sa aming pangamba. Sa tingin mo ba tama itong ginagawa natin, Miko? Tanong ni Lira habang lumalakad kami sa makipot na daan na natatakpan ng mga tuyong dahon. Oo, Lira, kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari. Ano ang silbi ng bituin kung hindi natin magagamit sa oras na kinakailangan? Sagot ko. Ramdam ko ang pag-aalinlangan sa kanyang tinig, ngunit alam kong pareho kaming handa sa anumang mangyayari. Sa wakas narating namin ang lokasyon kung saan madalas naming nakikita ang bituin. Sa gitna ng isang maliit na clearing, naroon ang isang matandang puno na tila nagtatago ng mga lihim. Sa ilalim ng mga ugat nito, may tila kumikinang na bagay. Isang lumang amuleto na may hugis ng bituin. Narito na, sabi ni Lira, sabay abot sa amuleto. Nang hawakan niya ito, biglang sumiklab ang liwanag mula sa amuleto at nasakop ang buong paligid. Bumalik ang liwanag ng bituin sa kalangitan, ngunit hindi iyon ang pinakanakagugulat. Sa gitna ng liwanag, lumitaw ang isang figura, isang nilalang na tila gawa sa bituin, may mga mata na kumikislap tulad ng mga tala sa kalangitan. Ito ang bantay ng bayan, ngunit may kakaiba sa kanyang anyo. Sa halip na maging mapagbigay, naramdaman namin ang malamig na hangin na tila banta. Ang amuleto, ito ang susi, bulong ng nilalang. Ang kanyang tinig ay parang mga kampana na nag-uumpugan sa hangin. Ngunit hindi ninyo dapat ginising ang aking kapangyarihan. Nagkatinginan kami ni Lira, puno ng kaba at pag-aalala. Ang kwento ng bituin bilang bantay ay tila may kulang. Ano ang tunay na layunin nito? Bakit tila may babala sa kanyang presensya? Kailangan nating malaman ang buong kwento, sabi ni Lira, habang dahan-dahang ibinabalik ang amuleto sa ilalim ng ugat ng puno. Ngunit bago pa man niya maibalik ito, isang malakas na hangin ang dumaan sa pilitang pinitas ang amuleto mula sa kanyang kamay at itinapon ito sa malayo. Ang bituin sa langit ay nagningning ng mas maliwanag, ngunit kasabay nito ay naramdaman namin ang kakaibang paggalaw sa paligid. Ang mga puno ay tila bumubulong at sa likod ng mga anino may mga matang nagmamasid. Miko, Lira, kailangan niyong umalis. Wika ng nilalang. Ang kanyang tinig ay nagiging mas matindi, mas nagbabanta. May mga puwersa na hindi ninyo dapat gisingin. Napatingin kami sa paligid, natatakot sa maaaring mangyari. Ang bituin, ang bantay ng bayan ay hindi pala ang dapat naming pagkatiwalaan. Sa halip, ito ay tila isang babala sa mas malalim na panganib. Isang lihim na ngayoy ginigising ng aming pag-uusisa. Habang kami nagmamadaling umalis, ang kagubatan ay nagiging mas madilim, mas misteryoso. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagbigat ng aming sitwasyon. Ang bituin na akala namin ay tagapagtanggol ay may lihim na mas malalim pa sa aming naisip. At sa paglabas namin mula sa kagubatan,
Alam kong ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking kwento. Isang kwento na puno ng panganib at mga tanong na nangangailangan ng kasagutan.